Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Muli po isang masaya at mainit na pagbati mula dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng lahat na bumubuo ng ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sama-sama po tayong magsasama muli dito sa ating programang ito, Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Mga katuwang po natin ngayong araw na ito, of course, sa ating production side, ang ating mga executive producers and of course ang ating technical engineer. Ang ating technical engineer ngayon sa mga oras na ito si Mr. Milo Jonela, and of course kasama natin sa production side sila Mr. Erwin Peñano, sila Mr. Leo Magpayo, Bea Gaza, and of course si Mr. Jerome Toledo. At sa ngalan po ng ating Bureau Director, ang ating Bureau Director Fernando A. Sanga, kami po ay nasa ilalim ng Presidential Communications Office or PCO. Para po sa araw na ito, makakasama naman po natin dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ang ating pong embahada dyan po sa Seoul, South Korea. At mapalad po tayo at makakapiling natin sa mga oras na ito ang ating welfare officer and attaché ng Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration, dyan po sa ating Philippine Embassy sa Seoul, South Korea. Walang iba kundi si Miss Cornelia D.G. Chanko. Magandang umaga po, Miss Chanko. Si Ray Sampang po ito dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Magandang hapon po, Sir Ray Sampang, at sa lahat po ng bumubuo ng Radyo Pilipinas World Service. Isang magandang hapon po mula sa Embahada ng Pilipinas. Thank you very much. Sa Korea po. Thank you very much po, Miss Chanko, sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service. Una siguro pong katanungan namin for today, Miss Chanko, is how would you describe itong relationship between the Philippine Embassy and our host country dyan sa Seoul, Korea? Napakaganda po at matibay po ang samahan ng Pilipinas at ng Republic of Korea. In fact, we have achieved several milestones this year po. We are commemorating 75 years of diplomatic relationship with the Republic of Korea, and have recently elevated our relations to that of a strategic partnership during the state visit po ni President Yoon Suk Yeol sa Pilipinas last October 6 to 7 po, President Marcos po and President Yoon committed to further increase po yung ating partnership in areas of in key areas of engagement such as defense po, security, political, economic, cultural, labor, people-to-people relations, tourism, among other areas of cooperation po. Makikita rin po yung magandang samahan ng Korea at ng Pilipinas na nagsimula pa po noong 1950s kung saan po ang Pilipinas po ay nagpadala ng 7,420 strong bat po para makipaglaban para itaguyod ang sovereignty ng Korea. Yes, okay. At over 100 po strong contingent po ay nag-alay ng kanilang buhay para lang po sa Korea, At yun po ay tinatawag na Philippine Expeditionary Forces to Korea, o yung tinatawag po nating PEFTOC, And in fact, ang late president po nating si late President Fidel V. Ramos ay isa po sa mga Korean War veteran. And his uniform was on display po sa Korean War Memorial po. Kung kayo po ay mapapasyal dito ay maganda pong dalawin po yung memorial po ng Korea kung saan nandun po yung uniform
Mr. President Ramos. Napaka-kulay, napaka-historic, napaka-meaningful ng bilateral relations natin with South Korea. Kaya naman siguro ganun na lang kalapit ang mga South Koreans kasi napakarami na pong mga South Koreans dito sa Pilipinas, Miss Chanko. Yes po. Maraming tourists, maraming mga business nagsusulputan dito sa Pilipinas mula sa South Korea. Yes po. In fact, Sir Ray, nagtala po ng number 1 pong inbound tourist po ang Koreans last 2023 na naglag po na as 1.44 million tourists po na galing sa Korea po. Sila po ang number 1 tourist natin last 2023. So yun po yung mga patunayan po na hindi lamang po dahil tayo ay magkalapit na bansa, kundi marami po tayong pagkakapareho. Mahilig tayo sa mga nature, mahilig tayo sa mountains and beaches, and also sa mga masasarap na pagkain. Yun. So marami pong pagkakapareho ang ating bansa. Natumbok mo yun, Miss Chanko, yung sangyupsal, yung bulgogi, at kung ano-ano pa. Isa po ako sa mga panyan. Yeah, totoo po. Masarap po. Pero at ang dami na rin pong nagsulputan na pagkain sa atin ng Koreans, right, sir? Sa totoo lang. Pero matanong ko lang, vice versa, ano naman ang paboritong pagkain ng mga South Koreans kung Filipino delicacy o food naman ang pag-uusapan? Mga Koreans po. Yung mahilig adobo, ba sila sa adobo? Ganon? Adobo. Yes po. Mga nagtatry na rin po sila ng adobo. And meron din po silang version dito ng halo-halo natin. Ang dami nga pong mga pagkain dito na pareho lang din sa atin kung titingnan po. Okay. A lot in common. Ika nga, no? Sige. Yes po. Pero ano po ang nasa ilalim ng jurisdiction ng ating Philippine Embassy sa Seoul, South Korea? South Korea lang po, sir. Wala po tayong ibang... Wala na tayong ibang consulates wala na South po. Korea. So, talagang... Baka po soon magka-open po sa Busan pero wala pa po. Wala pa. So talagang nag-iisa lang ang ating embahada dyan, ang ating embahada sa Seoul, South Korea. Alright. Pero how many Filipinos are living and working in South Korea? All in all po, mayroon po tayong mahigit na 66,000 na Filipinos living in Korea. Doon po sa 66 na yon, meron po tayong tinatawag na short-term stayers at merong long-term stayers. Doon po sa short-term stayers, ito po yung mga B1, B2, C visas na mga ano lang po to, yung iba trainees, ganun po. Yung long-term stayers, nandito po yung mga employment visas natin, nandito po yung working class natin, at saka mga investors, mga permanent residents. Dito po, doon sa e-visas na nagko-comprise po ng 36,000 plus po, 25,895 po doon as of September ay mga EPS workers. Sila po yung nagko-comprise ng 72% ng employment visa holders po. Ulitin ko lang po, Ms. Chanko, ETS workers sa ilalim ng visa na yan, 72,000. So ano po yung sakop ng ETS na yan? Na 72% po. 72%. I'm sorry, 72% are under the ETS visa. Ano ho? Opo. Ano po ang sakop niyang ETS E9, visa? Opo. E9 po, sila po ay nasa mga manufacturing sector po. Yun po. Under G2G, ano po natin yan? Government to government. Yes. Yun. Kasama doon yung mga kasama ba doon yung mga healthcare givers? Yes po. Nabigyan din po sila ng EPS or E9 visa under po ng EPS system. So 72%. Yung mga caregivers po natin. Opo. Pero sila po ay under pa lang din po pilot test. So for 6 months. Okay. 72% ng kabuuang 60,000 plus na Filipinos. Ng 36 36,186 na employment visa po. Bali, visa. dun po sa employment visa po natin na 36,000, mayroon pong 25,800 plus na EPS workers. Yun po yun. Malaki rin, ano? Malaki rin yung percent yes po, nila. dun sa e-visa po natin, nandyan din po yung mga professionals natin, mga engineers, yun, mga professors po, researchers. Yung mga teachers, no? Yung mga English teachers yes natin. Po. Sa mga
professor din po sa universities, Mhm, engineers, mhm, mhm. yun. Pero mga household workers, meron tayo. May, yes po, may konti po. Sila po ay na-hire through mga diplomats lang po. Okay. Selected lang po So sila. selected lang. So basically more Yes on po. technical and professional skills ang nandiyan dyan Yes, sa sir. South Korea. Apo, meron din po tayong kaunting mga overseas performing artists, Wow, mga okay. singer po, yes po. Wow, okay. So, pero, sis, natanong ko na po kung gaano karami yung bilang ng ating mga kababayan dyan. Ano po ngayon ang role ng assistance to nationals? Kasi merong tinatawag, di po ba, na assistance to nationals o yung ATN. At saka kayong mga ikang welfare officers natin and attachés sa ating mga Philippine embassies naka-assign. So ano po yung pinaka main function, mandate ng mga assistance to national officers natin maging mga welfare officers po? Sa visa po kasi nung pagkakalipat po ng ATN functions po sa DMW last year, July po, yun pong mga undocumented workers ay nalipat na po sa MWOO, sa Migrant Workers Office. Ngayon naman po, yung mga tourists and marriage migrants, mga asawa ng mga foreigners dito, na mga Pinoy, sila na po ay naiwan po sa ATN section ng Philippine Embassy. Ngayon, doon po sa MWO, lahat po ng undocumented workers ay hinahandle po ng ATN section ng MWO, and then yung mga documented workers naman po para sa mga OWA, sa OWA po, sa welfare officers. You said undocumented workers. Mga ilan pong mga undocumented workers ang officially nasa database po ninyo or under your monitoring? Wala po kaming data niyan. Kasi po medyo sensitive na ano po yan. But you can ask the immigration office po if that is the question. Okay. So, alright. Pero ito pong mga welfare officers natin, tulad po ninyo, kayo po isang welfare officer and attaché po ng Migrant Workers Office ng OWA. Paano po natin ina-address itong mga concerns ng iba nating mga kababayan, lalo na yung mga distressed OFWs natin? Meron bang mga kababayan tayong humihingi ng tulong, halimbawa naaabuso ng employer, naaabuso ng kanyang napangasawang Koreano, or sabihin natin undocumented at gusto nang umuwi, mga pwede nang ma-repatriate, Miss Chanko? Yes. Ang tugon po namin sa bawat request for assistance po, depende po sa nature ng case. Kung ito po ay with regards to employer-employee po, nakikipag-coordinate po kami sa employer o sa company. At kung ito naman po ay health or medical related, nakikipag-coordinate po kami sa ospital, sa employer, sa iba pang concerned offices po. Kung ito naman po ay nangangailangan ng assistance like counseling, pwede rin po kaming makipag-ugnayan sa mga faith-based organization kung saan nag-offer po sila ng counseling, and other migrant support centers, marami po dito ng ganon. And kung ito po naman po ay related sa mga visa, we also coordinate directly sa immigration office. At kung ito naman po ay may violation at mayroong mga kailangang i-clarify o i-verify sa labor, we can also directly call the labor office, mga MOEL po. And kung ito po ay nangangailangan ng mga insurances, we can also assist them by calling the insurance companies. And we also coordinate with mga police station po kung nangangailangan po sila ng translation or interpretation service. And may mga instances din po na nakikipag-coordinate kami sa mga Filipino communities wherein mas malaking tulong po sila sa amin para matugunan din po yung mga ibang pangangailangan na
hindi rin po kaya namin lang na kami Mhm. lang po. Mhm. Dahil sa dami po ng mga migrante natin ditong kababayan, Mhm. kailangan po ng tulong ng bawat isa. So malaking tulong po ang ating mga kababayan din, PhilCom dito. Ayun. So, Opo. nabanggit ninyo maganda yung communication ninyo at Yes po. interaction with the Filipino community diyan sa atin, ano, sa South Korea. Pero ibig sabihin, Yes po. kasama kayo lagi ng Philippine Embassy sa pagsasagawa ng mga Opo. consular services. Yes po, sir. Even po nagkaroon tayo ng Department of Migrant Workers or Mhm, yung mhm. tinawag natin. Dati po Polo, ngayon MWO na. We still in one country team approach po. Okta pa rin po ang operation dito. Mhm. We still work harmoniously sa mga iba't ibang ahensya po dito sa embahada. We work as a team pa rin po. Mhm. We still do the outreach mission Mhm. headed by the embassy po. And all attached agencies po are participating. Nandun po yung passporting, kami po sa labor, sa welfare, sa OWA, and nandyan din po ang pag-ibig, yun po. Mhm. Lahat po kami nagtutulong-tulong para po meron tayong one-stop, kumbaga, Yun. shop service para sa ating mga kababayan sa mga malalayong areas na kailangan po nila ng serbisyo ng gobyerno. Pero meron ba tayong mga, sabihin na natin, mga kababayan na nahaharap ngayon, without naming names, just siguro rough figure lang, kung may mga kababayan tayo nahaharap ngayon sa mga kaso na nasa mga piitan dyan sa Seoul, Korea o sa buong Korea na kinakailangan ng tulong ng embahada at ng ating MWO OWA? Meron pong kaunting numero na nakadetain po. At ito naman po ay kasulukuyang inaatenan ng ating ATN section ng MWO po. Would you know kung ilan po yung figures na yon? Maliit lang naman po. Less than 10 lang naman po. Less than 10. Mga 4. Opo. Okay. Mhm. Less Yes. than 10 pero scattered dyan sa South Korea. Yes po. Yes po. Oh, okay. Mhm. And maybe ano ba yung mga without naming names, idea lang, ano yung mga usually kinakasangkutan nilang kaso? Yung huli ko pong sa drugs po yata. Naku, drugs. Okay, sige. Mhm. Mhm. So yan, tinututukan po ng MWO, OWA at ng Philippine Embassy. Kapag sinabi natin tinututukan ng MWO at ng Philippine Embassy, meaning regularly po nagpupunta kayo doon, you provide the lawyers and everything para po dito sa ating mga kababayan? Depende po sir sa need kung kailangan po ng kung ano po yung assistance na hinihingi. Pino-provide naman po natin. Ayun. Kung kailangan pong coordination lang with family, Mhm. kasi syempre kung ano po yung being implemented dito, kung Mhm. ano po yung bawal Mhm, mhm. or inaalaw, yun lang po Mhm. yung pwede natin. Well, I can understand the aspect of confidentiality, yung hindi pwedeng mabanggit yung pangalan ng pamilya, we understand that very much at Miss Chanko. Pero halimbawa sa pagdating naman sa repatriation, halimbawa nakalabas na itong isa o dalawa dito sa mga nakapiit, halimbawa gusto nilang bumalik na sa Pilipinas, tinutulungan din pa ng embassy at ng MWO OWA para sila mapa-repatriate pabalik sa bansa. Yes po, sir. Natutulungan po yan ng ating embahada at Meaning ng pati MWO. lahat, pamasahe, plane ticket, lahat sagot po ng embahada at ng MWO. Depende po. May time po kasi na pag naka-ordinate po sa amin at walang pambayad, Mhm. we can do that. Mhm. Meron naman din po kasing nade-deport na ayaw magpaalam. Hindi Mhm. po pinapaalam sa amin. Nakakauwi po ng hindi rin po namin alam. Umuwi sila ng kusa, Meron sarili pong ganun. nilang gastos. Yes po. Yes Ayun. po. Kasi meron pong mga insurances din dito na mga return cost insurance Mhm. na or yung iba naman po talaga nakakaipon Mhm. and ayaw nilang malaman yung kanilang Sitwasyon. identities. Mhm. Yes. So, yun po. Nakakauwi po sila na hindi rin po namin Okay. Alright, sige. Pero itong ating mga kababayan na ito na who are in distress, meaning hindi lang yung mga nakakulong ngayon facing criminal charges,
pati yung ating mga kababayan na nasa labas ng mga piitan pero kinakailangan nila ang tulong ng OWA, MWO at ng ating embassy. Paano sila humihingi ng tulong sa inyo? How do they get in touch with you? Napaka-active naman po ng ating mga Pilipino dito. They use social media, they can call us, meron po tayong mga hotlines, meron din po tayong emails, at through Philcom, mga organization po, nire-refer din po. Meron din po tayong nare-receive through email galing sa Pilipinas, sa mga kaanak nila. Kung minsan sa kaanak po sila hihingi ng tulong, din makakarating po sa amin. So, meron po kami mga ganong iba't ibang sources po ng information na kung saan po kami nakaka-receive ng mga requests for assistance. Alright, kapag halimbawa coordination with of course ng Department of Foreign Affairs mismo at ng iba pang mga ahensya dito sa Pilipinas, like for example yung main DMW natin dito, paano po yun ang coordination ninyo? Sinong una nagko-coordinate kapag merong kinakailangan ma-repatriate o kinakailangan may mapauwi? Depende po yan. Kung yan po ay TNT na tourist, ang mag-handle po niyan ay yung Philippine Embassy. Kung yan naman po ay uuwi na documented, sa OWA po yan. So, kung yan naman po ay undocumented, MWO po ang magpa-process, i-coordinate din po sa OWA sa amin, and then kami po sa OWA, i-coordinate po namin yan sa Repatriation Assistance Division namin or sa RAD namin para po matulungan sila sa facilitation po sa NAIA para hindi po sila mahirapang magkita ng mga susundo or kung ito po ay repatriation or shipment ng human remains, whether it is documented, undocumented or tourist, OWA still assisting pa rin po sa ating airport assistance sa NAIA. So, most of them po ay coordinated po sa amin para po mas mabilis po ang serbisyo sa mga nangangailangan. Kaya ko po kasi natanong yan, Miss Chanco, dahil I think last month, may mga napabalita na may mga Filipino workers tayo na na-hire papuntang South Korea. I think it's under a G2G basis na parang mga healthcare workers na parang hindi na bumalik doon sa kanilang supposed to be dapat pagtrabahuhan. Itong mga ganitong mga kaso nakakarating po sa inyo at nabibigyan nyo ng solusyon. Yes po, sir. Yan po ay agarang tinutulungan po natin at ina-attenan po yan. And lagi pong inire-report po yan sa head office. Pag mga ganon na mga sitwasyon, how does the embassy and the MWO, OWA, address that problem, that issue? Binabalik ba natin sila sa employer o we keep them in the embassy for safekeeping muna? Actually po, yung nangyari pong huli, ito nga po ay hindi nga po bumalik sa employer nila. So what we do po ay hinanap po namin sila, we coordinated with the families kung nasaan po, kung alam po nila, and then nagkaroon din po kami ng assessment at nagkaroon din po kami ng pagtulong din po sa mga natitira pa. Pinausap po namin, nagkaroon po kami ng reorientation, nagkaroon po kami ng counseling. Tapos this coming November 23 po, we will be having another session naman po. We will conduct stress management naman po para sa kanila para in case nagkakaroon po sila ng mga internal na mga baggages na makakatulong po ang ating embahada, ang ating MWO para po matulungan sila how to cope up with the stress na kung yung iba man po sa kanila ay hindi sanay sa ganitong trabaho, first timer sila sa Korea, first time sila sa ganitong weather, and first time sa ganito na iba yung expectations nila versus reality. Yes, So, yun po, matutulungan po natin sila na
to cope with their stress. Ganun talaga yata, no? Ganun talaga yata, Miss Chanko, maski na meron tayong mga pre-departure orientation seminar. Iba talaga pagdating mo sa host country, lalo na kung first Yes, timer sir. mo, no? Kahit ilang beses kang Yes, mag-orientation, pre-orientation seminar, pagdating talaga sa host country, kung ikay first timer, talagang magkakaroon ka ng shock, no? Ng adjustment. Yes. Mhm. Yes, sir. Yes, sir, Ray. Kasi iba naman po talaga ang expectations versus reality, lalo na po kung yan ay mga K-drama addict, no? Kung napapanood nila sa mga K-drama. Naku, marami Ang ako. ganda-ganda, Oo, naku. ang bait-bait, ang mga ganon. Oo, yung pala, kaiba dun sa kanilang expectation. Iba ang reality, sir, Okay. di ba? Oo. Although, hindi naman po lahat ay mali o pangit. Marami naman din pong maganda. Naku, Kaya meron, lang yung iba natin. meron ako kasing kaopisina dito eh. Patay na patay sa K-drama. Talaga naman, oo. Oo, patay na patay sa K-drama. Tuwing makikita ko pag break time niya, imbes na kumain, nanonood ng K-drama na lunchtime. Totoo Oo, po. talaga. Nakaka-addict, sir. Anyway. Pampatanggal stress, sir. Maganda Oo. rin yun. Oo. Pero ma'am, bago kita bitawan for this episode, Yes po. ilan na yung mga na-repatriate natin, would you know, pabalik sa Pilipinas na nagkaroon ng problema, pero napabalik natin successfully. May idea po ba kayo? Repatriation. On the part of OWA po, we have repatriated more or less mga 50 plus po. 50 plus. And Apo. yun Mga po, ano po yun? Iba-iba po yun. iba-ibang kaso. Apo. Iba-ibang Merong cases. airport assistance lang po yun. Hindi po namin walang gastos doon. Ano lang, nagpatulong lang sa airport. Yung iba naman po, airport assistance na i-assist sila or mga human remains po. Kasi yung iba po dito, mga in transit, like mga sea-based workers po, hindi lang din po kasi land-based ang hawak namin dito. Dahil may mga ports po dito, some medical cases din po, mga sea-based na nagkasakit doon sa while on board or namatay while on board at dito po inilapag, we assist them din po sa repatriation and Yun. airport assistance. So Kaya po medyo lumalaki. medyo busy body rin po pala kayo dyan, ano, sa South Korea. Ang Totoo, ating sir. MWO. Opo. Pero ito last question kasi kanina pa ako kinakalabit ng isang kasama ko dito. Paano daw sinasalubong ng ating mga embassy officials at ng ating mga MWO, OWA at ating mga kapwa Pilipino ang nalalapit na Pasko sa South Korea? Ayan. Meron po tayong yearly po, meron pong annual na Paskong Pinoy na inilulunsad ang ating embahada. So, balita ko po, meron pong inaayos na plano ang ating embassy na baka ganapin po ito sa December 1. Uy, Paskong Pinoy sa South Korea. Okay. Opo. Ayan, sige. At hopefully that will be successful and a very festive mood, ano? Tungkol Yes po. ano, Opo. sana may bibingka rin diyan. May gumagawa rin ba ng bibingka? Marami, sir, na mga kababayan po natin na nagagawa pa rin po yung mga delicacies natin dyan, native delicacies. Wow, Nakakapagluto po sila dito. And in fact, sir, nung ang OWA po, isa po yan sa ginagawa natin. Nagko-conduct po tayo dito ng mga livelihood skills training. Yun. And almost weekly po, meron po tayong mga kinokonduct. Nakapag-conduct po tayo dito ng sewing, basic sewing and advanced sewing. Meron din po tayong photography, photo editing, baking 101. Gumagawa po sila ng pastries, bread, and cake decorations. And ano pa ba? Meron pa tayong Korean side dish making po, no? And nag-hair science din po tayo, hair cutting. Hair science. So, wow. Yes po. Kinukondak po natin yan tuwing weekends po kasi yun po yung day off ng ating mga kababayan. Wow. Sa Saturday and Sundays po. And we recently held our graduation ceremony po, November 10. And it was attended by no less than the ambassador and the congen, labor attaché. Yan po. Wow, congratulations po sa napag-graduates ninyo na ating mga kababayan tungkol dyan.
Well, Opo. sa puntong ito po, Miss Chanko, ano po, ulitin lang natin kung paano makapag-communicate yung ating mga, lalo na yung mga Pilipino dito na may pamilya o kamag-anak na nagtatrabaho sa South Korea and vice versa, para malaman nila at saka yung ating mga kababayan mismo na Filipinos living and working in South Korea kung paano sila ay makakapag-communicate sa ating embahada dyan sa Seoul, Korea in case na kailanganin po nilang assistance mula sa inyo. Meron po tayong hotline. Ito po yung hotline ng MWO. Ano ko po, 010-2179-5536. Ang sa OWA hotline naman po ay 010-6598-9338. At sa embassy naman po, ang hotline po ng ating embassy ay 010-9263-8119. At meron po tayong Embassy of the Philippines Facebook page, meron din pong Migrant Workers Facebook, meron din pong OWA Seoul Socor, yun naman pong Facebook namin na kakagawa lang din po this year. Yun po. Marami pong way para kami ay makontak at yung pong hotline ng OWA na 1348 gumagana naman po at masipag po ang ating taga-sagot doon. Pwede rin po silang mag-communicate doon. And with that, Miss Chanko, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo dito sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Talaga naman pong matindi rin ang serbisyong ipinagkakaloob nyo dyan sa ating mga kababayan sa South Korea, ang ating MWO OWA. Maraming salamat po, Miss Chanko. Mabuhay po kayo. Wag sana kayong magsasawang maglingkod sa ating mga kababayan. At sana hindi ito ang una't huli nating magkakarinigan, magkikita sa programang ito. Yes po, sir. Our pleasure po to be part of your program po. Maraming salamat po sa invitation nyo po at sa pagkakataon po na naibahagi namin ang aming serbisyo din po. Ang ating pong Welfare Officer and Attaché ng Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration o MWO-OWA sa ating Philippine Embassy sa Seoul, South Korea, walang iba kundi si Miss Cornelia D.G. Chanko. At sa pamamagitan pong yan, unti-unti na po tayo magpipinid ng ating edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service para po sa paglilingkod sa ating mga kababayang Pilipino saan man sa mundo. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, sa ngalan po ng ating mga nakaagapay sa pagsasayang papawid ng programang ito. Sa production side, sila Mr. Erwin Peñano, sila Mr. Leo Magpayo, Miss Bea Gaza, and of course si Mr. Jerome Toledo. Sa technical side naman natin sa Master Control, nandyan din si Mr. Nilo Jonella. And of course sa ating Voice of America, VOA. Maraming salamat din po sa pagsuporta sa ating himpilan. Again, sa ngalan na rin po ng ating Bureau Director, Director Fernando A. Sanga. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Laging tatandaan, makakabangon sa makabagong at makabayang serbisyo publiko. Mabuhay ang Pilipinas! Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.